Hello mga ka-agri, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kamusta kayo mga ka-agri? Ngayon po, andito tayo sa ating maliit na punlaan mga ka-agri. Ayan, ayan, ito po yung ating naipunlang melon mga ka-agri. Kung mapapansin nyo po ay malalaki na. Ayan, tapos meron po tayong bagong ipinunla. So ayan na mga ka-agri yung ating melon na Dulce F1 ng East West po mga ka-agri. Ngayon mga agri ay 15 days na po itong ating mga melon, kaya ready for transplant na po ito ngayong araw. Pero mamayang hapon po tayo mga agri magta-transplant para hindi po mainitan yung ating mga melon kapag ngayon po natin umaga. So mas maganda po talaga sa hapon natin sila i-transplant. So ngayon mga agri, yung pamamaraan po pala ng ating pagpupunla ng melon ay nag-pre-germination po tayo mga agri. Ito po yung binabad natin sa tubig ng overnight, tapos nilagay po natin sa basang tela ng 24 hours. Pagkatapos po, bago po natin inilipat dito sa seedling tray. Papakita ko na lang sa inyo mga ka-agri yung clip kung paano ko po ginawa yung ating pre-germination. Yan mga ka-agri, binuksan natin yung dalawang lata ng ating melon. Ito po yung variety na Dulce F1 ng East West po. Ayan, ayan yung laman niya mga agri. Kulay orange. Ayan. Tapos mga agri, lalagyan nyo lang po ng tubig. Ayan. Kahit pag nyo na pong punuin mga agri. Ayan. Ayan, okay na po yung ganyan. Para mababad lang po natin. Pre-germination po yung ginagawa natin mga agri. Pagkatapos mo mga agri, balot nyo lang po ng papel. Kaya po nito. Tapos lagyan nyo lang po ng goma. Ayan, ganyan lang mga agri. Ayan, bukas po ng umaga, papakita ko po sa inyo yung ating next step. Sa ngayon po, ibababad lang po natin dito ng overnight. So bukas po ng umaga, tatanggalin na natin yung tubig, tapos ilalagay natin sa basang tela bago babalutin natin. Tapos itatago naman natin ng 24 hours bago po natin ilagay sa seedling tray. Ayan lang mga agri. Yan, ito po yung basang damit o tela. Ayan, ngayon mga agri ay 24 hours na po yung nakalipas ng ating seeds. Titignan po natin mga agri kung nag-germinate na po. Ayan mga agri, kung napapansin nyo po.
ingatan lang natin mga ka-agri na maputol yung mga ugat na nagusli na yan. So ingatan lang po natin para kasi po pag naputol po yan, may tendency po na mamatay po yung ating seeds. So okay na po yan mga ka-agri. Pwede na po natin yan piliin, tapos ilipat na po natin sa seedling tray. So ngayong umaga po mga ka-agri, 24 hours na po simula po nung nilagay natin dito sa tela na basa. So after 24 hours po mga ka-agri, ayan na po yung ating mga seeds. So nag-germinate na po. Ngayon, ngayong umaga mga ka-agri, kailangan na rin po natin sila ilipat sa seedling tray. So tara mga ka-agri, samahan nyo kami na itanim ito sa seedling tray. So ayan, ito po lahat mga ka-agri yung ating ready for transplant na mamayang hapon. Meron po yung iba na nahuli. Siguro po meron po tayong problema dito sa area ng ating punlaan. Hindi po kasi siya naarawan ng maagang maaga. Ililipat natin tong punlaan natin mga ka-agri doon sa may magandang sikat ng araw para makuha natin yung uniform na paglaki ng ating mga melon. So ayan. At ngayon mga ka-agri, ipapakita ko po sa inyo yung ating pagtataniman natin ng itong mga melon. So tara po mga ka-agri, samahan niyo pa ako. Ito na po mga ka-agri yung ating pagtataniman ng melon. At meron po tayong 6 na plat mga ka-agri. Ayan. So ito po yung naka trellis type sila o nakabalag sila mga ka-agri para makasave po tayo sa space. At the same time mga ka-agri, maganda po yung ganitong setup ngayon dahil sa tag-ulan. So susubukan po natin yung ganitong pamamaraan ng pagmimilon mga ka-agri, yung nakabalag, para po makita natin kung ano yung kaibahan sa traditional po na nakapagapang lang sa lupa. So ayan mga ka-agri. Tapos natuto na rin tayo mga ka-agri sa paggawa ng mga ganitong setup, yung katulad po sa pipino natin nakaraan na ayan, yung daanan natin maluwag na mga ka-agri. Makakapag-harvest tayo, makakapag-spray tayo ng maayos, at makakapaglinis tayo ng maayos mga ka-agri. So halos 1 meter po yung daanan natin. Malaking malaki na yan mga ka-agri. Tapos yung problema natin sa pipino nakaraan na sobrang madamo, ngayon po ay nag-install na tayo ng plastic mulch. So ayan. Tapos isa po sa tinibayan natin yung ating mga buho mga ka-agri. Kung nakaraan po ay ang pagitan ng buho natin mula dito hanggang doon agad. So ngayon nagdagdag po tayo ng isa sa gitna. So subukan naman po natin ito kung mas matibay na. Tapos yung purpose nito mga ka-agri, itong buho na nakabalagbag na to, gagawin po natin itong pagtatalian ng bunga ng melon. Kasi gusto ko sanang subukan mga ka-agri na nakasabit po yung ating mga bunga para makuha po natin yung ganda o yung kinis ng balat ng ating melon mga ka-agri. So yun po yung gusto kong ma-achieve ngayon dito sa ating melon na project. So ayan mga ka-agri, ayan po yung ating mga update dito sa pagtataniman ng melon. So sa distancing naman po pala mga ka-agri, ginawa natin ay ito po. Ayan. Ito po mga ka-agri, mula dito sa magkasunodang na tanim, 50 cm po yan. Tapos mula naman po doon sa kabila, nasa 60 to 70 cm yung itong paganon. Tapos hindi ko sila mga ka-agri pinantay yung butas. So kung butas po dito tsaka dito, yung dun po sa kabila, isisentro ko po dito sa gitna. Para mga ka-agri, pag nag-spray tayo, yung pag-spray natin dito mga ka-agri, maanggihan yung likod ng dahon dito sa kabilang row mga ka-agri.
So ganun po yung parang gusto kong mangyari. So ayan. Tapos ito pong distance na ito mga ka-agri, nasa 1 meter po yan. Ayan. So ngayon mga ka-agri, punta naman tayo dito sa ating isang pamamaraan ng pagtatanim ng melon. Ito po yung traditional na yung pinapagapang lang mga ka-agri. Tara po. Ayan, ito po mga ka-agri yung ating isang pamamaraan ng pagtatanim ng melon. Ayan, papagapang na lang po natin. Dito lang po sa lupa. Ang kagandahan lang dito mga ka-agri ay hindi po masyadong matrabaho dahil hindi nyo na kailangan na magbalag pa tulad nito. Magtali ng mga nylon. Ito po, aararuhin nyo na lang, kakanalan. Tapos lalagyan na lang po ng plastic mulch. Okay na po yun. So bali ang sukat nito mga ka-agri ay 3 meters po. Yan, 3 meters po yan. Tapos kanal, ito po kanal yan mga ka-agri. Kalaliman pa natin yan kasi dyan tayo agos ng tubig. Bali kagamitan na lang po natin ng water pump yan mga ka-agri. Ayan, ang disadvantage naman nitong ganitong setup mga ka-agri ay kakaunti lang po ang matatanim natin. Kung sa ganito po ay 2 lata, so ito po ay 1 lata lang ng nasa 440 seeds lang mga ka-agri ang matatanim natin. Kasi nga po marami siyang makakain na space dahil sa magiging gapangan niya. Ayan, kumpara po dito sa ay pataas po lahat yung dahon. Kaya makakasave po talaga tayo ng space. Yun nga lang po talagang may additional gastos at trabaho. So ayan lang mga ka-agri. So update ko na lang po kayo mga ka-agri pag i-transplant na po natin. Kung ano po yung pamamaraan ng paglalagay natin sa butas ng kanilang abuno o yung tinatawag po nila na paupo. Para po mas maganda yung kumbaga may pabaon na agad yung ating punla. Ayun lang po mga ka-agri, no? Marami pong salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. Ingat po kayo palagi. Happy farming po sa ating lahat mga ka-agri.